Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, buwing bumaliktad ay may umamin na nilaglag si PBBM. Naku yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawana ang bayan ko sa maglalakaw. So ito mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito pasadahan po muna natin yung mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Auntie Claire mga kababayan. Nako po, bumanat na naman po si Claire Castro, pero eto, tingnan nyo po ito Oh. Duda po ako sa mga tanong ng isang reporter mga kababayan, no? Sapagkat parang nakapaghanda itong si Auntie Claire Castro ng kanyang mga ibabato sa Duterte mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Yusek, kagabi po ay umatan si VP Sara sa meeting di avance ng PDP Laban at sinabi niya po ngayon daw nawu-witness ng buong bansa sa isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong reaction po ng palasyo dito? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Tandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector. Ito lang mga kababayan, supalpalin muna natin saglit si Claire Castro, no? Anong napabayaan ang sinasabi mong Department of Education? Baka natutulog ka po nung panahon ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Unang-una po mga kababayan, ang Department of Education sa panahon po ni Vice President Sara Duterte is the most trusted department or agency ng gobyerno. Kaya hindi po nagja-justify yung claim mo na pinabayaan ni Vice President Sara Duterte ang Department of Education. Di ba? Kasi kung pinabayaan po ni Vice President Sara Duterte ang education, di ba? Sana hindi po siya magiging most trusted. Hindi po siya magiging most number one trusted agency of the government. Di ba? O kaya hindi po nagja-justify or hindi po nagtutugma yung sinasabi ni Auntie Claire sa nangyari talaga doon sa Department of Education. Siguro tulog po ito or nasa ibang planeta ito. Dahil 1.5 million DepEd laptops, items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito.
So yan mga kabayan, yung laptop ng Department of Education, no? Konting ano lang natin na background, no? Eto, duda akong na-set up din po yan eh, no? Kasi biruin mo mga kabayan, sino po ba? Ha? Sino po ang kumpanya, ang may-ari ng kumpanya na parang contractor, 'di ba? Ng mga laptops na 'yan. Binira nga po 'yan ni Senator Joel Villanueva, 'di ba? Sinabi po noon ni Senator Joel Villanueva kung sino po ang may-ari ng kumpanya. At lumalabas po doon mga kabayan na si Saldico pala ang may-ari ng kumpanya na kinuhanan, no, ng mga laptops na 'yon, mga karibin natin. So baka hindi lang po alam ni Auntie Claire, no? Yung mga ganitong mga sitwasyon or mga pangyayari diyan sa Department of Education. Kasi parang wala parang natutulog pa itong si Auntie Claire mga kababayan. At gaya nga po ng sabi ko kanina, parang scripted po, no? Nung tinanong pa lang siya ng reporter, parang may ginagawa na yung kamay niya at teka lang, nandito na yung mga sagot ko dito eh. Sa itatanong na to, di ba? At binasa niya na lang po mga kaubayan yung mga statement doon or yung mga sinagot niya, di ba? Yan po yung opinion ko base po sa kanyang gesture ha. Hindi ko po alam sa iba kung ano po ang masasabi ninyo pero parang sa palagay ko po scripted po ang tanong na yan mga kababayan, no? Iwan ko lang po sa inyo kung ano pong nyo. Hindi ko naman hawak ang mga opinion ninyo, di ba? O comment nyo na lang po yung opinion nyo mga kababayan. At ito na nga, pasadahan din po natin itong balita mga kababayan, no? Laglagan na ba to? Ha? Inamin ni Senator Amy Marcos na hindi kontrolado ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. ang bansa ngayon. Ang kumokontrol daw sa Pilipinas ngayon ay si Speaker Martin Romualdez at si Lisa Araneta Marcos. Naku po. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Ayon po yan kay Senator Amy Marcos. Kung ganun pala mga kababayan, no? Walang silbi ang ating Pangulo. Dapat pong sibakin na ang ating Pangulo sapagkat hindi naman pala siya ang kumukontrol sa ating bansa. At saka biruin mo, yung ibinoto tuloy ng taong bayan, hindi yung nagpapalakad sa bansa. Yung mga walang hindi naman pangulo, wala rin, di ba? Wala po silang mandato, no? Nang tulad ng isang pangulo, bakit sila po ang nagko-control or ang nagde-decide or nagde-desisyon para sa ating bansang Pilipinas, di ba? Dapat siguro Senator Amy, kung ikaw ay papalarin ngayong midterm election, dapat ikaw mismo ang mag-first move, no, to execute the impeachment complaint against your brother, no? Kasi ikaw mismo alam mo no, na hindi siya ang kumukontrol sa ating bansa. And maybe no, hindi mo naman sasabihin yan kung wala kang ebidensya, di ba? Ilabas mo yung mga ebidensya mo para tuluyan ng ma-impeach itong si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Pagdating po ng panahon na yan. Alright? Okay, ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako po. Justice Secretary Crispin Remulla on Friday, the sub judice rule makes it hard to answer the complaint filed against him and his correspondents before the Office of the Ombudsman concerning the March 11 arrest of former President Rodrigo Duterte. Ito lang ang masasabi ko dito mga kababayan. Bakit nung panahon po ng investigation sa Senado, no? Halos ikaw na ang sumagot, no? Sa mga lahat ng tanong, pati nga yung tanong para sa kapatid mo na si DILG Secretary John Vic Remulla, ay ikaw na rin ang sumagot mga kababayan. Pero ngayon, tinatanong ka about dito sa complaint, no, ng sa ombudsman, no? Ay sinasabi niya dito ay hard, no? Remulla hard to answer. Duterte arrest complaint amid pending SC petition. Yan mga kababayan. Bakit ngayon parang ayaw mo nang sumagot, no? Nung panahong investigasyon sa Kongreso or Senado, ay aba,
Parang gusto mong ikaw na lang sumagot lahat, baka magkamali pa sila eh, no? Gusto mo ikaw na lang sumagot, pero ngayon, tinatanong ka, ayaw na, hard to answer na mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? Mga karibin natin, i-comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin itong balita na si breaking news. Pamangkin ni dating DILG Secretary at ngayon senatorial candidate Benhur Abalos, sangkot umano, sangkot umano sa pag-alok ng 30 million pesos halaga kapalit ng pagkapanalo ni mayoral candidate Attorney Jerry Montefalcon ng iba Zambales. Ayan mga karibin natin Kakaiba talaga ang lahi nitong si ni Benhur Abalos, mga kababayan. Ito, sangkot umano sa pag-aalok ng 30 million halaga kapalit ng pagkapanalo ni mayoral candidate Attorney Jerry Montefalcon, mga karibin natin. Ano po ang inyong masasabi dito? Aba, kung mayroon pong, baka nasa dugo nila ito, delikado po ang Pilipinas kapag nagkataon, nanalo po. Pag nanalo lang naman si Abalos, no? Ano pong masasabi nyo dito mga karibin? Although it is not, no, him personally, pero pamangkin ito mga karibin natin eh. For example, manalo itong senador, baka magkaroon po ng diba, connection, or for example, sige, pamangkin ko yan eh. Pamangkin niya ng senador, okay, palayain na yan. Nako po. Yan ay atin opinion lang naman mga kaubayan. Alright? Okay, ito mga karibin natin, pasadahan po natin ang video ito at bigyan natin ng reaction. Ito na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending in sa mundo ng social media, ang di umani balitang talagang ang lahat ay may kabayaran. Anumang maling nagawa ninyo sa dating Pangulo, tiyak ito'y pagbabayar ninyo sa sambayan ng Pilipino. Unti-unti na nga lumiliwanag ang kadiliman at sadyang lumalabas na ang buong katotohanan. Sa wakas, ito na ang pinakainaantay ng lahat. Office of the Ombudsman binasag na ang katahimikan at katotohanan na dapat malaman ng taong bayan na siyang gumimbal sa mga Pilipino at sa gobyernong ngagba. Mga sangkot sa di umano illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands at isuko sa dayong hukuman or ICC ay binigyan na ng matinding ultimatum ng Office of the Ombudsman. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng Inquirer.net sa kanilang official website. From Inquirer.net, Ombudsman orders Remulla 3 more response to the 30 arrest complaint. Manila, Philippines, the Office of the Ombudsman has ordered 5 government officials to respond to the complaint filed by Senator Amy Marcos' Committee on the Foreign Relations regarding the legality of the arrest and transfer to the International Criminal Court of former President Rodrigo Roa Duterte. Based on the order released by the Ombudsman on Tuesday, the following officials were asked to file a counter-affidavit for the administrative and criminal cases. First is Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, second Interior and Secretary John Wick Remulla, and Philippine National Police or PNP Chief General Romel Marbil, at PNP Criminal Investigation Detection Group Chief Nicolas Torre III, and lastly, Special Envoy for Transitional Crime Marcos Lacanilao. The order came after Marcos called on the Ombudsman to investigate the 5 officials for their alleged role in the arrest of Duterte and the former chief executive transferred to The Hague. The respondents must submit their counter-affidavit along with the supporting documents within 10 days from the receipt of the order according to the document. Failure to file counter-affidavit within the aforesaid period shall be deemed as waiver of a respondent's right to submit counter or controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly, it added. Sa yung official report nga na ito na nilabas sa Inquirer.net sa kanilang official website at talaga namang kumpirmadong pinasasagot na nga ng Ombudsman na lahat ng sangkot sa di umano illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ito ipadala sa The Hague, Netherlands para doon litisin. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na talagang lahat
ay may kabayaran. Kung anong nagawa mo mali sa kapwa mo ay dapat mo itong pagbayaran sa batas at sa mga Pilipino. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Mabuhay po kayo, Ombudsman Martires. God bless po and keep safe. Ikaw na lang pong tanging inaasahan ng sambayan ng Pilipino." Ang dami pong kado ni Torre, may nauna pa diyang pagsasamahin na yon. Sinabi niya na hihilain ko yan, hihilain ko talaga yan, sabi niya kay Tatay Digong. Ang sakit po sa paninig namin, Torre, yung magaling na maging presidente, iniyak ka ng buong mundo, pati yung attorney, hinila-hila mo pa, mas mataas pa yung pinag-aralan niya sa iyo. Dapat may internal affairs tayo sa Pinas na dadampot kina Torre Marbil Rimulya Lacanilaw sa kanilang salang kidnapping kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po kayo, Ombudsman Martires. May the Lord always protect and bless you. End quote. Bugs! Hindi na So yan mga kababayan, no, talagang karma na nga talaga ito, no, dito po sa mga opisyal ng ating gobyerno na kung saan ay mga illegal or sila ay illegal na dinampot nila, no, ang ating former President Duterte. So ang bilis-bilis po ng karma mga kababayan, no, kasi may kasabihan nga, 'di ba? Sabi nga kanina, kung ayaw mong gawin sa iyo ay wag mong gawin sa iba. Pero ginawa pa rin nila at eto na nga. Kaya ginagawa na rin sa kanila mga kababayan, no. Pero at least yung ginagawa po ngayon ng ombudsman ni Senator Amy Marcos ay legal po ito, Ito po ay legal action, no. Unlike their doings, no, na ginawa nila kay former President Duterte ay hindi po legal. It is unconstitutional, ika nga ng mga law expert mga kababayan. So, yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion patungkol po dito sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. sawa na ang bayan ko sa magsasalaw ka